Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Pauna mensahe po ninyo ay changes. Ayan. So, there are a lot of changes, no? Kasi plural to. So, maraming pagbabago ang maaaring maganap sa buhay ninyo at this time. At ang mga pagbabagong ito could be in various areas of life, no? Depende yan sa inyong sitwasyon, relationship dynamics, pwedeng may pagbabago sa trabaho, sa karera, sa negosyo, sa mga relationship ninyo sa kaibigan, or sa the way of life ninyo. It could be anything, no? But definitely, magbabago ang sitwasyon ninyo. Shift the way to new potential. Ayan. So, siguro, no? Yung potential na to is there so much potential for you, no? To create a change sa buhay ninyo. Maraming oportunidad out there na makukuha ninyo, matitake advantage ninyo para baguhin ang buhay ninyo for the better. So, what else? We have lead your metamorphosis. Ayan, lead your metamorphosis. So, pagbabago, may potential, may bagong potential. Ito naman, metamorphosis. So, definitely, maraming pagbabago ang magaganap sa buhay ninyo. There are so many changes na coming your way, no? Na nagagawin ninyo, or kasi pwedeng kayo yung mag-initiate ng mga pagbabagong ito. No? Kasi, na things are not serving your highest good anymore, hindi na nagsaserve ng inyong best interest ang mga bagay-bagay ngayon siguro sa buhay ninyo, kaya you are going to make a change, no, on those areas of life, kung ano man yun. So we have the Lady of the Mirror, reflection and non-judgment. Ayan, so siguro this is the time that you are going to do some kind of reflection, introspection, contemplation, no? Pag-aaralan ninyo mabuti ngayon ang inyong sitwasyon, titignan ninyo maigi ngayon ang inyong kalagayan, at siguro this is the time that you are going to assess, no, what is happening in your life. You are going to look at your situation ngayon, titignan mo kung ano yung siguro sa ngayon kung ano yung mga nangyayari, ano na yung mga nagawa ninyo in the past, and what are the things that you need to change, what are the things that you need to fix, no, sa ngayon, or ano yung mga i-adjust ninyo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Taurus. We have 5 of Cups. Ayan. So, there are resentment, there is regret, no? Malaking panghihinayang or malalim, mabigat yung panghihinayang na meron ngayon si Taurus, no? So, siguro parang nahirapan kayong tanggapin ang sitwasyon na ito, no? Kaya tignan mo, nakayuko, sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. So, maybe ganun din ang nangyayari sa inyo. Ganun din yung pakiramdam ninyo sa ngayon. Na parang bigat na bigat kayo sa nangyari, because maybe this is a lot of frustration, no? Parang ang lalim na frustration na naranasan ninyo or naramdaman ninyo at this time, Taurus. So, pwedeng ganon. Maraming panghihinayang, maraming pagsisisi, mga ganon ba, no? So, what else? We have 9 of Wands in reverse. Ayan, so pagod, no? Pagod, overwhelmed kayo, parang gusto nyo nang sumuko, no? So, kung ano man yung pinagsisikapan ninyo dito, ano man yung project or ano man trabaho na ginagawa ninyo ngayon, parang nahihirapan kayong abutin, no? Yung goal ninyo rito. Pagod na kayo, overwhelmed na kayo, kaya parang gusto nyo nang sumuko. But, giving up, no, is not an option, diba? Taurus, hindi tayo ganon kadali na sumuko sa buhay natin, hindi ba? Kaya maaaring test of faith sa inyo, diba? 9 of Wands ito, ang lapit na ninyo dito sa tagumpay, kasi yung ending nito, yung pinaka-last na stage nito is 10 of Wands. So, ibig sabihin nito, konting kembot na lang, diba? Isang kembot na lang,
ma-achieve mo na yung goal mo, 'di ba? Isang kembot na lang papunta ka na sa inyong tagumpay, hindi ba? Kaya it's all up to you, no? If you are going to give up, if you are going to um, to make suko na, 'di ba? So, nasa sa inyo 'yan. But, panawagan sa inyo dito, no, as much as possible, 'wag na ninyong i-give up kung ano man ang effort, ang lahat na ginawa ninyo rito kasi malapit na 'to. Baka ano lang talaga ito, test of faith. Kaya baka testing lang ito kung gaano kayo ka-committed, no, sa pangako ninyo sa sarili ninyo or sa pagsisikap ninyo na ma-carry out kung ano man yung gusto ninyong ma-achieve dito, no? Yung ganon. So, what else? We have the Hermit. And so, maybe, no, Taurus, you are dealing with Virgo, another earth sign dito. Or pwede rin na meron kayong Virgo placement sa inyong chart. Pwedeng ganun din. This is also an invitation para sa iyo to put yourself in solitude. This is an invitation for you to spend time by yourself. Magnilay-nilay kayo, magmuni-muni kayo. Maybe this is the time that you need to tawag dito, retreat, no? Yung ganon para na kapag makapag-isip-isip kayo na maayos, maibalik ninyo sa sentro yung sarili ninyo, yung ganon. Pwede rin na meron kayong sitwasyon dito na nalalabuan kayo, no? Maybe it's not clear for you, decision making siguro kailangan mong gawin, kaya kailangan mo na mag-isip man ng mabuti, di ba? Dumiskarte na maigi, and you can only do that when you put yourself in solitude. Kasi kung lagi nga kayo may ginagawa, lagi kayo may kausap, so mahirap talaga makapag-isip, di ba? What else? We have the devil in reverse. Ayan. So, maybe you are also dealing with another earth sign, Capricorn naman ngayon. So, you're dealing with your fellow earth signs, no? Virgo and Capricorn siguro at this time. And dito naman sa devil, this is good na nakabaliktad na siya. Kasi ibig sabihin nito, you are ending that attachment, no? That unhealthy attachment ninyo with something. Baka mayroon kayong addiction or obsession, no, into something. Mga tawag dito, vices, 'di ba? Mga pag-inom, alak, ano pa ba, shopping, love, 'di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng tendency to be obsessed or to be addicted to those things or other things pa. So, you are going to detach yourself from that na sa ngayon kasi baligtad na to. So, this is really good. You're going to put an end to that, no? Unhealthy attachment. So, this is really, really beautiful. We have Queen of Cups. And so, there could be someone that is very supportive of you. There could be someone that is very supportive and helpful of you, no? Lagi siyang nandiyan dyan para tulungan ka. Lagi siyang nandiyan dyan para suportahan ka in any way. Maaaring ninyo to. This could be your mom, no? Baka nanay ninyo to, lola ninyo, or anyone, no? Of, mother figure ninyo ito, no? Na lagi siyang nandiyan para tumulong sa'yo. Maaari din na reminder ito para sa inyo na sa ngayon mag-pay attention kayo sa inyong intuition, sa inyong mga intuitive messages, intuitive nudges, kasi your intuition is on point. Your psychic abilities are on point sa ngayon. So, malakas siguro ngayon ang radar ninyo. Kaya, pay attention kayo, no, sa mga subtleties na dumadating sa inyo kasi that is guidance from the divine universe, no? Habang malakas ang inyong radar, of course there will be downloads coming your way, kaya ninyo to, take advantage ninyo ito sa ngayon. So, we have the High Priestess. Ayan. Wow. So, High Priestess also, is reminding you, to follow your intuition. Pakinggan ninyo at sundin ninyo ang inyong intuition. Yan ang panawagan ni High Priestess. Kasi maaari na you are seeking for enlightenment, you are seeking for clarity, maybe you are seeking for advice from the divine. At eto na, ipapadala na sa inyo yung mga impormasyon na yan na kailangan ninyo
through your intuition. Kaya pakinggan ninyo ang inyong intuition. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.